will be endorsing medicines and supplies to some leaders here in Pikit. Introduce mo na, Iho. This is Baser Codales, no? Can you just briefly introduce your organization in Pikit? Yes, I am Baser M. Codales, President of Mindanao Youth for Peace and Development, operating in this province of North Cotabato, Maguindanao, and Bukidnon province. Thank you. Okay, and of course, retired teacher. Introduce yourself. I'm Mr. Magid, retired teacher, President of the Utstamali Gawasan Association Incorporated, which covers the North Cotabato and Maguindanao. Very good. Now, the Beautiful Heart Foundation has been doing medical missions, not only in Pikit, but in some other parts of the country. But I promise that I will donate medicines for the poor, Christians, Muslims, anybody as long as they are poor. So we will be endorsing these medicines para magamit ninyo, no? Yeah. Not one time, pero whenever they need it. Ang iba na-repack na, no? Ang iba na-repack na, like this one, no? This is for peptic ulcer, na-repack na siya. So na-repack na siya, you can just distribute this. No, ito naman mga antiseptic ito, panlinis sa sugat, no? Pwede niyo tong kasi meron tong stick sa loob, no? When you open this, isa swab. No, isa swab. Ito, ang napakabigat, napakaraming vitamins, no? Puro na-repack na rin yan, vitamins. Multivitamins. Tapo na mo nakukuha ba? Wag masyado malalim. Nakuha na. Yeah, oo. Multivitamins, sir. Multivitamins. So, na-repack na yan. Papo na. Ouch! Ito, so, sana, omeprazole pa rin. Omeprazole. Pasok mo na kaiya, pasok mo ulit, balik mo sa lalagyan. Ibalik. Iba na, balik nyo na sa lalagyan, may yatang pieces na natanggal. At pag na-endorse ko na at balik na ako ng Davao. Ayoko nang dalhin pabalik sa Manila. Ito, bahala na kayo. Basta magkaroon kayo ng reporting, ha? Normally, pag nagpakuha kayo, nagdi-distribute kayo, may papel din kayo, papareceive ninyo. Ito. Ito, antibiotic ito. Bactrim Forte. Antibiotic sa UTI, antibiotic sa ubo. Nakaripak na rin. Nakaripak na rin. Good for 5 days. Nakaripak na rin. 2 times a day. Ito nang bayan. Dili ba siguro dito? Kembali ko kaya. Ito, yung pain reliever ito. Pain reliever. Ang pangalan nasa loob. No, nasa loob. Anong klase? Pain reliever. Parang may phenobic acid. Ay, ulay pangalan, butanging pangalan. Sa loob na, nandoon pa sa likod nito, may nakalagay pain reliever. Masyadong malapit. Okay. Ano? So, ilista mo lang na na-receive mo. Bactrim. Bactrim din. Bactrim, pareho dito sa isa. Bactrim. Ito, ointment sa kati-kati, skin allergy. Antifungal, Dok? Antifungal ito. Grabe. Ito yung para sa high blood. Once a day lang. Once a day. Unsa na, Dok? Verapamil ang pangalan. Verapamil. Wala yung simvastatin. Simvastatin. Wala. Hindi ko nadala ba na sa Manila. Verapamil. Once a day. Once a day. No, 100. Sige. Balik dayon, tawagan ta ka. Kuan, kanang high blood. Sige, unya. Lagi. Basig mabili na to tanan, ha? Dili ay. Mga Kuan na. Batari mo sa kuan na. ay, butang ini ang kuan. Sa pangalan. Maintenance sa high blood. Sulatan nyo dito ng Sulati diha, Sulat ng pangalan na lang. Hindi. Magkuha ka ng pen dyan. Pentilpin. Tapos ito yung ointment para sa kati-kati. Maganda ito. Kaya maraming Kanado ko, senador. Ito sa mga bata na ito sa mga bata para ibuprofen, no? May dala ako dito na dropper, ilagay ko ito mga dropper. Pang bata. Bata. Ibuprofen.
Marag ka lang, Ayan ang dropper, Dok. Oo. sa ka lang, marag ka lang pangkatulaw gali lang. Dili. Oo, sa mga bata na may Para lagnat. kung na mga sakit-sakit sa ulo. Ay, Ito ni simvastatin, cholesterol din. Ah, simvastatin yan? Oo, niacin, para sa cholesterol. Pero pareho lang siya sa Oo, simvastatin. oo, oo. Gumawa ka na Sige, rito. magkuha ako dyan na maintenance. kami dyan, Dok. Oo. Ay, dito na lang sila ay kami nagkuha. Ngayon, ito yung mga powder na antibiotic sa mga bata. Anong klase yan, Dok? Anong klase yan, Dok? Mag-ingat. Pagka 2 years old, no? Titimplahin once a day lang yan siya, once a day. Ay, erythromycin? Parang Oo, erythromycin siya. Mas maganda pa sa erythromycin. Erythromycin. Maganda ito. Kaya mayroon akong apo. Anak sa teacher ko, Dok. Oh, kailangan lang. Yun. Okay na yan. Oh. Ah, Stethoscope. Wala akong ganito. wala yan siya ganyan. Ngayon, Glutamate. tawag muna ito. Ababot na muna yung mga hindi ka Skin preparation patient. Kasi hindi pa natin Operative skin. Okay ito, Dok. Hindi, meron akong gagawin pa dyan eh. Ilagay mo muna ito dyan para magpa-picture tayo. Sige, sige. Ha? Ah, dyan ka na. Ito pa, mga panglinis din ito. Sugat. Ng sugat. Abrami po. Ang linis ng sugat sulatan natin, ma'am. Ay, mga Rinsing. Yan. Mm-mm. Sinansuran natin Ito dahil. Maliliit. Swab. Swab stick. Ano yan siya? Cleansing. Para sa sugat. Sana yung gamot dyan na diabetic, ano? Ito. Ayan? Metformin. Ayan. Ayan. Ito ang ginahanap ko. Diabetic. Yung iba, i-repack pa to sa Davao. Yan. Oh. Metformin, simvastatin. May pangalan Bongbong Marcos ito. Sama nyo rito. Yan. Sama nyo rito. Yes, kanina siya. Okay. Kok kapag mas pa nato. Ito po. Okay, nagdabog ka to. The new elected Vice President of the Republic of the Philippines, Senator Bongbong Marcos. Piting ka pa, we. Piting ka pa, we. Okay. Di ba tabahan ba? Sugat din yan. Sugat yan. Sugatan. Basta mga betadine. Pwede. Oh, kunin mo yun, sir. Para may pakita tayo, sir. Oo. Lagay mo na pula na record. Okay na. Okay. Magandang hapon sa ating mga viewers. Nandito tayo sa Pekin Cotabato para makipag-ugnayan sa mga local leaders, mga teachers. Pero bago tayo mag-usap-usap, gusto ko pagpapakilala muna bawat isa sa atin. Kayo muna ma, pangalan, saka kung saan kayo nagtuturo, at kung ano yung mga organization na kasama kayo. Okay. I am Myla A. Butuan, Principal of Fort Piquet Elementary School, Piquet South District. Magandang hapon, ma'am. Oo. And then, si Madam naman. Good afternoon sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Bibi Magin. Asahin po dito sa Piquet Central Elementary School as library. Librarian. Yan, gusto ko yan. Si Sen naman. Mr. Magi, retired teacher, President of the Very good. And of course, itong ating leader ng mga kabataan, Sir, pakilala ka. Yes, I am Basir Incodales, President of Mindanao Youth for Peace and Development. Sa
Thank you. Kami dito sa Pikit, no, through the Beautiful Heart Foundation, tumutulong talaga kami. Nakasiguro, mula nung natayo ko yung Beautiful Heart Foundation ng 2010, nakatatlong medical missions na. No? Ngayon, pinapalalim natin yung suporta, hindi lang galing sa Beautiful Heart Foundation, kundi yung suporta na manggagaling sa Amerika, yung suporta na manggagaling kay Senator Bongbong Marcos, no? Dahil tumatakbo siya bilang Vice President. No? Ngayon gusto ko malaman kung ano yung mga pangangailangan ninyo dito sa inyong lugar. No? Para pag napanood nila dito sa Amerika o napanood dito ng mga Marcoses at yung mga sumusuporta ng Beautiful Heart Foundation, baka makatulong, no? Madagdagan yung suporta na dinala ko kanina. Kanina mga gamot, no? Medicines and medical supplies. Ma'am, anong mga pangangailangan ng mga tao dito? Dito mismo sa Buong Pikit, no? Sabihin na natin. Yun na nga po yung medical, Mga medicines, medicines, yan ang pinaka-importante mga tao dito sa Pikit. Ngayon, sa edukasyon naman, kumusta? May mga pangangailangan sa edukasyon? Meron din talaga, lalo na yung mga bata, school supplies nila, kulang talaga. Kulang, oo. School building, sabi ni ma'am nga, kasi dumadami ang mga bata dito. Every year, malagdag ng mga May additional enrollments na kabataan from KD, Lalo na pinahapa nila ngayon. K to 12. Oo. Ngayon, pagdating sa tuition fees, hindi ba hirap ang mga magulang na kahit pambayad sa mga, alam mo, mga government schools, may konting bayaran din, ano? Meron din talaga. Oo. Hindi naaalis. So, problema din yan, no? Problema rin ang financial. Paano yung gustong mag-college na hanggang high school lang maabot nila? May mga naabot ba silang scholarships? Yun ang kulang dito, scholarships. Scholarships. Siguro yung pinakamatalino, meron. Meron. Oo. Yan ang pinag-aaralan ko na bakit sa Pilipinas wala tayong parang student loan program. Sa mga less fortunate children, wala talaga. Wala. Ayos na. Oo. So, yun na nga sana, kung makapasok ko sa Senado, isa na gusto ko itulak yung mga educational opportunities like student loan, or grant man lang, no? Na hindi ka kailangang matalino. Kasi ang meron ngayon, yung matalino. Ilan lang naman ang matalino. Pero sa average student, Merong interest din po na hindi makakaya. dapat asistihan din natin yun, no? So, health, education, livelihood. Pag-usapan natin ang livelihood. May problema sa livelihood? Meron talaga. Anong mga posibleng livelihood na kulang lang ng pondo na sana masuportahan? Kagaya nung sa atin dun sa Fort Pikit, no? So karamihan dyan, less fortunate talaga ang low income, yung mga nakukuha ng mga parents kasi nga laborers, vendors, ganun lang sila. Pero kung sakaling may mga malaking foundation na gustong magbigay ng seed money, saan naman ipapasok yung seed money in terms of livelihood na hindi mawawala yung pera? Magkakaroon ng Cooperative ba? business. Cooperative. Oo. Or yung mga animal Dispersal. Effective yan, no? sa mga farmer. Goat, cow easy. dispersal, no? Even sabihin natin chickens. Yes. No? Ikaw sa kabataan, kasi ang nagiging problema sa kabataan, ang impluensya ng droga, no? Na malaking problema yan. Anong sitwasyon ng mga nadudulong sa droga rito sa... Termio mo yan, istoryanan. Friends mo yan. Batas ang Pag medical mission, bandit ko na sa dito. Kami man, ako pinagaya maniha. Kaya siya sa kinan. Ito pa programa ng government. Let's say, meron tayong PIDEA, no? Meron tayong mga law enforcers. Effective ba o 3,000 may plus kulang? gasolina. may kulang pa talaga sa 5,000 to 6 na. na lakasan pa na batas para mabawasan ng illegal na drugs dito sa Siguro ang akin nakikita dyan, maggawa tayo ng mga activities na ma-divert natin yung atensyon nitong mga bata. No? Like sports, no? Kumusta ang sports development dito sa Pikit? Pero ba suporta ang gobyerno na, let's say, nagpapaliga, nagpapatournament, nagkakaroon ng training sa iba-ibang sports? Meron ba tayo dito niya? 1 year, every 1 year. Yung sa foundation day. Once a year. Once a year, Doc. So hindi year long, minsan No, hindi lang. siya continuous.
process. Once a year lang. Median the time ang mga kabataan. Wala silang magawa. So, enjoy Napupunta dyan. Ang isa na talaga sa Manila, tinutulungan ko yung pag-develop ng talent, whether sa singing, dancing, acting, rap modeling. Dito ba pwede ba natin ipasok yung mga program? Yes, sir. Kasi kahit mga Muslim po ngayon, Cultural dances, no? Cultural, Gusto natin yan, no? singing and dancing. Oo, yan, sinasabi They're ko. good dancers, even Filipinos. So, pondo rin kailangan dyan, no? Mga costumes, Yes, mga sir. snacks during rehearsals, di ba? Di ba, at least nakikita natin yung problema. So, na-identify na natin. Peace and order naman. Yes. Peace and order. Kumusta ang peace and order? Peace and order. Sir, Hindi, ang question of ikaw, sir. not like before. Oo, mas peaceful. A little bit mas peaceful na. Basketball. At least na-control na ngayon. Na-control na ngayon. Pero what Magandang news yan. What we are worried for, in case that the BBL may not pass in the law, baka magkaroon naman ng dilim. Baka mas lalo. Mas lalo, Lala. yung talagang nakikita ko, baka magkaroon ng lalo. May marong magre-react na hindi mapagbigyan o hindi mapansin ang kanilang mga halintain. Ako kasi naniniwala ako na maraming gusto tumulong sa Pilipinas, sa mga foreign countries. Ang nasisilip ko lang, pag yung aid na yun dumaan sa gobyerno, minsan pagdating dito sa baba, nabawasan na. Hindi lang nabawasan, hindi lang dumating. Ay, hindi talaga dumating. Hindi makuha. Walang dadating. Kailangan talaga yung So, maganda. ito nga, no? Pagbalik ko sa Amerika, ipapakiusap ko doon. Kasi napakarami, bilyon na tinutulong ng Amerika, lalo sa Mindanao. Pinapadaan sa gobyerno, pinapadaan sa USAID Philippines. No? Pag sinabing USAID Philippines, mga Pilipino na ang may control niyan. So, ayaw ko lang kung titinan mo sa papel, para ba ang daming programa na nagawa sa papel. Pero walang implementation. Walang implementation. So, pakikiusap natin yan, no, na may mga NGO naman locally, no? Doon na natin diretso. Parang mayroong bridges. Oo. May bridges na makakarating doon sa iba. Oo, kaysa yung pinapadaan natin sa national government, pagdating dito, bawas na. Hindi lang bawas, kundi wala lang kabating. Oo. Ngayon sa darating na halahala, no? Kasi ito yung pagkakataon na magkakaroon ng pagbabago. Ako ang sinusulong ko bilang kandidato ng senador ng Kilusang Bagong Lipunan, yun ang ating binubuhay kasi alam naman natin nung kapanahunan ni Marcos na malakas ang KBN, napakaraming mga gandang programa, no? Na sinisiraan nila, no? Pero kung tutusin, nandyan pa, infrastruktura, no? Kalsada, ito lang Cotabato, Davao National Highway. Gawa yan ni Ferdinand Marcos, no? San Juanico Bridge, mga tulay, mga eskwelahan, mga prepab nung araw, sa central na prepab, mga, di ba? Ngayon ba, meron ba prepab ngayon? No, medyo hirap, no? Hirap sila. Ngayon, ospital, dyan yung heart center, lung center, institute, Children's Medical Center, Sana dyan pa. magkakaroon din ng ganito, sir. Oo. Ay, sa Maguindanao. Oo. So, ngayon, ang ating effort is, dahil napabayaan nga itong Mindanao, sa mga ilang na presidente after Marcos, no, napabayaan. In fact, hindi ko nagustuhan yung programa natin ni Iraq, no, yung all-out war. Hindi ko nagustuhan yun. Kasi nalahan mo yung mga farmers na Wala na. maglabas nila. Ano naman? Hindi nila alam kung ano Pila? nila gagawin. 45 lang? Nagkam na. Kasi kung meron ng mga rebelde, ilan lang yun. Ang karamihan pa rin ng Gamay lang po. mga nakapag-aral na Ako na lang magdala sa tambal. kapayapaan. Sige na, na. Tabahan na. Kapayapaan, opportunity, no? Sige. Sa Ingat na lang si Gina. Ako na lang dala sa uniformin. Usapan, basta yung agricultural Na ay, bisitas balay. sa atin.
yung mga project ng mga May bisita mas balay na gulat. hindi pa rin tapos. Wala may milabot, 4th ba yan? November. Humanami. Itong November 21 may nagfiesta. Pag nalalagay ng irrigation, hindi na natapos-tapos, no? Oo. So bilang perwakas, gusto kong magkanya-kanya kayong appeal. Personal appeal, no? Palagay ninyo priority. Ikaw muna, sir. Di, gagaw. First cousin. Una-una Sir Mario, first cousin sila. sa panig na corona, gusto kong magkaroon ng napakaraming oportunidad para makapag-aral yung mga may hirap na kabataan. Nasisbisdilo naman sila makapagsapos sa kanilang pag-aaral. Kasi po, habang hindi natin yan nabibigyan ng pansin, lalong dumarami ang mga hindi magandang lagay dito sa ating bansa. And magandang hapon. Tama yun. At ikaw naman bilang guro. Sa amin, yung sa mga kabataan, lalo-lalo na sa ating paaralan, we are less fortunate children kasi nga mahihirap yung mga magulang. Sana may mga grants, aid, dapat maibigay sa kanila, school supplies, yung sa mga uniforms, kahit ano, yung sa feeding program, yan, isa yun sa pinaka-importante na dapat meron sa school namin. Yung pagpupurga, tuloy pa ba yung pagpupurga? Once a year, di ba? Sa year lang nila ibibigay yun. Oo. So, kailangan yun ng mga bata sa aming paaralan. So, at least napag-usapan natin yung mga needs, ano? At ito ilalabas ko sa YouTube, ilalabas ko sa TV program ko sa Amerika. Maraming makakapanood dito, no? Kayo, bilang retired teacher din, ano? Hindi pa, active pa. Librarian, libro. Meron ako mga libro doon na ipapadala dito. Kulang talaga yung books namin sa librarian. Bawat estudyante, magkaagawan sila. Ano ang hahawakan nila? Aklat kasi kulang na kulang. Okay. So, meron na tayong mga libro doon na ipon. Papadala natin dito. So, ang library dito sa Central. Po, meron po rin. Okay. At least alam natin na may magbabagsakan natin sa mga libro, ng mga magazine. At siguro, paano mo may mag-donate talaga ng computer set? Pero as needed. Kailangan as of now, ang mga estudyante, kailangan silang maging computer literate. To prepare them for the higher education. Kasi kailangan talaga yan. Walang laptop, wala kang magagawa. Kuhan ngay, hindi mo na kailangan ng napakaraming libro, nasa online na lahat. Nasa online na lang sila. So, aside from computer literacy, magkakaroon sila ng opportunity na magkaroon ng trabaho from the computer, magkakaroon sila ng sales. Magaling makapasok sa anong trabaho kung computer literary. At sir, kayo bilang retired principal at tumatakbong council. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako ang concern ko na nakikita ko dito sa yung mga donation. Mula yung Yolanda, nakikita ko na kahit kalahati, hindi dumating doon sa tao. How much more in quantity? Kaya nga, encourage talaga natin na huwag lang padaanin sa national, i-diretso na sa local leadership. No. What I am suggesting na, kasi napakaraming organization dito na maganda. Especially the women's organization. Kasi sa nakikita ko, mas honest ang babae kaysa lalaki. Sa totoo lang. Pero itong organization namin, dalawa ni Basir, nakikita ko rin ang honest to goodness. Kasi lahat ng ginagawa namin, talaga, inclusive talaga. Kung may plano kami, inclusive talaga. So, hindi ko suggest na kung meron mo galing sa Amerika, how about dito na lang sa mga organization? Not I am talking for na dito sa amin. Kahit doon sa ibang organization, basta nandun lang sa organization ng mga NGOs naman. Ako, ang aking dream, no, na yung appeal ko sa US government, lalong-lalo na doon sa mga American Muslims community, no? Na tulungan itong mga Muslims dito sa Mindanao. Una-una, katulad nila ni President Obama, meron din siyang dugong Muslim. No? So, pag ito nailapit natin, siguro makaka-connect siya. No? Kita niyo yung problema, makatulungan niya kayo dito. No? At ito yung susi para sa totoong kapayapaan. So, ako naniniwala ako kaya nagkakaroon ng gulo,
pagre-rebelde dahil nga sa walang oportunidad, no? Kulang sa serbisyo, kulang sa suporta. No? So nagpaparamdam yung tao, no, in a form of para protesta, no? Pero ang ating panahon na para talaga natin tugunan, no, tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Huwag na nating isipin na magkakaiba-iba tayo ng religion o ng mga lahi. Pareho tayo nangangailangan. Oo, lahat tayo, parehas tayong Pilipino. Lalo-lalo na nabibiktima tayo ng mga trapong politiko. Yun ang kwan dyan. Biktima tayo ng mga trapong politiko. So again, maraming salamat, Bay. Ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Babalik kami. Babalik kami. May God bless us all. May God bless us all. Yeah. Okay, thank you. Happy New Year. Ako po si Dr. Anacleto B. Melendez, pinuno ng Beautiful Heart Foundation. I am a certified family physician and a diplomate in the American Board of Dermatology Examiners. Unang-una, ako'y pinalaki ng aking mga magulang sa paniniwala na ang pagtulong sa kapwa ay isang paraan ng pagganti sa kabutihan ng Diyos. No? At bilang isang mahirap, alam ko ang puso at damdamin ng isang mahirap, lalo na kung nagkakasakit, walang pambili ng gamot, walang pambayad sa doktor. We started in Texas, but recently, the last 15 years, nakabase na ako sa California. But going back and forth here in the Philippines, once or twice a year, depende kung gaano kadami ang kalamidad sa Pilipinas. So, katulad nung panahon nung 2013 na halos sunod-sunod yung typhoons, I was here 3 times. Ginagawa ko, nagdadala ako ng mga maraming gamot na binibigay sa Beautiful Heart Foundation at ito'y nanggagaling sa Brothers Brother Foundation na naka-based sa East Coast. Nagko-conduct ako ng mga medical outreach programs, usually Luzon, in Metro Manila. Nung kapanahonan ng Yolanda, nakadalawang punta ako sa Leyte. I was also in Panay Island dahil naapektuhan din. And of course, I started my foundation in Davao City. So every now and then, nasa Mindanao din ako. Maliban sa medical outreach programs, dito mismo sa The Charm Wellness Center, Resort and Nature's Park, araw-araw ay may lumalapit na mahihirap, nagpapatingin ng libre. So, dito ko rin halos pinamamahagi yung mga gamot na nahihingi ko. Malaking tulong po si Doktor kasi po yung katulad po ng kami na mahirap, walang pambili ng gamot or pampacheck up, si Doc po yung nakakatulong po sa ganung bagay. Sa katulad naming mahihirap, malaking tulong ang advocacy ni Doc. Titinan natin ang tao bilang kabuuan, no? Na hindi lang siya katawan, kundi may puso, may utak at may kaluluwa rin. At yung approach ko sa healthcare, pinagsasama ko itong dalawa, no? Yung Western medicine saka yung traditional or Eastern medicine. Ngayon, ang pananaw ko din na ang pangangailangang pangkalusugan ay konektado sa pangangailangang edukasyon. At ang edukasyon ay malaki din ang koneksyon nito sa pangkabuhayan. No? Kung ikaw ay mahirap kang makakuha ng tamang edukasyon. At kung ikaw ay mahirap, ikaw din yun ang madaling magkasakit. No? Dahil sa kulang ka sa nutrisyon, kulang ka sa pagkain na masusustansya, so magkadugtong-dugtong. So dapat talaga ang approach is holistic. Gusto ko ring humingi ng suporta at tulong doon sa ating mga kababayan, no, na kami sa Beautiful Heart Foundation ay napakarami naming ginagawa, hindi lang healthcare, nandun din kami sa training and education ng mga mahihirap na bata,
Dito lang meron kaming mga training program na mahasa namin sila sa larangan ng sining, mag-acting, singing, dancing, ramp modeling, and even production in the film, no? Advocacy films. At sa katunayan nga dyan ay nakagawa na rin kami ng mga indie films na pinangunahan din ito ni Dr. Melendez. At sa kasalukuyan pa may 3 kaming mga nakabinbin na mga indie films na ginagawa. Ang sabi ko nga, mahirap gawin na ako lang, no, mas successful yung kung lahat tayo ay nagbabayanihan, nagtutulong-tulong para sa ikabubuti ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ako po si Dr. Anacleto B. Melendez. Ang Maginoo ay mapagkalinga. Taas noo